Normally, every 4 years ako nag-upgrade ng phone ko. Kasi after 4 years, dun ko nakikita yung practicality ng pag-upgrade. So I finally decided na mag-upgrade sa iPhone 17 Pro Max. And today, i-compare natin yan sa 13 Pro Max. Yung comparison naman nito ay hindi naman masyadong in-depth like sa technical aspects talaga. Gusto ko mag-focus mainly kung ano yung napapakinabangan ko sa isang phone. Siyempre, at the end of the video, sasagutin ko, is it really worth it to upgrade your phone kung naka 13 Pro Max kayo sa bagong iPhone 17 Pro Max. For starter guys, this phone really holds up. Honestly, hindi ko nakikita yung reason para mag-upgrade. I can still use this phone siguro 2 to 3 years pa. The reason kung bakit nag-upgrade ako, yung pinsan ko kasi siya yung nagmamana ng mga gamit ko. Yung old phone na meron ako before ako mag-upgrade dito was iPhone 8 Plus. Kung naalala nyo, yun pa yung pinakahuling may button. Nung nitong nakaraan, yun pa rin pala yung gamit niya, no? So, ginamit niya pa yun for additional 4 years. Basically, the phone is already like 8 years. So, sabi ko, sige, maybe this is the best time for me. Magkakaroon ako ng bagong phone and at the same time, mapapamana ko pa to sa kanya. Tapos, magagamit niya pa to ng ilang years pa. Diba? So, it's a win-win situation. Ngayon, yung unang napansin ko, syempre, ay yung design. Kung i-compare niyo yung design, yan, walang hindi sharp yung edges. Pagdating dito, smooth. At syempre yung sa camera icon, makikita nyo yung ilaw, minove nila dito sa gilid. Ito yung parang glass. Dito naman, all metal na siya. So, yan yung unang-una nyo mapapansin. Para sa akin, mas maganda tong design ng iPhone 17. Tapos ginagamit ko na to for a few days ng walang case. Tinitingnan ko lang kung parang okay ba siyang gamitin na walang case. And to be honest guys, mas trip ko tong hawakan. Dahil dun sa sharp edges niya, medyo uncomfortable siyang hawakan ng matagal. Plus, fingerprint magnet talaga yung gilid, which is nakakairita. Sobrang nakakairita itong gilid na to. So, kaya masaya ako na pinalitan nila ng material. And of course, the design is mas pabor ako dito, mas gusto ko yung design nito. Maingat naman ako sa phone, pero syempre may screen protector tayong nilagay dyan. Another thing that you will notice, syempre itong part na to. Type-C na siya, so isang cable will rule them all. Isa pang bagay na nagbago is this. They added this camera button. So mas madaling buksan yung camera from this. So pag-uusapan din natin yung camera maya-maya. Yung physical button din na binago nila dito. So, dito, button na talaga. They call it action button and you can also replace it, change it, kung anong gusto nyo ilagay dito. Pero ako gusto ko yung default lang, which is yung silent mode. Yung display nito, mas malaki siya ng konti. This is, I think, around 6.9. So, mas makikita nyo yung difference talaga nila. So, ganyan. A good upgrade pa rin para yan sa akin. Mas bright tong iPhone 17 Pro Max compare sa 13 Pro Max. Pero I can't really tell the difference. Mag-play naman tayo sa YouTube ng 8K footages, 4K footages. Kayo na lang yung mag-decide kung alin yung mas maganda. I'm gonna give my thoughts after. Let's play it for a few seconds. I don't know if you can really tell, but in my opinion, wala akong masyadong mapansin na, again, a difference sa quality ng screen, which is good kung iisipin yung para sa 4-year-old phone. Kasi isa yun sa mga parang pinag-iisipan ko before. Malaki ba talaga yung difference when it comes to like the display sa screen? Mas maganda, pero hindi ko masabi. Pagdating sa vibrancy, dynamic range ng video, para sa akin, almost identical lang. Maybe may problema ako sa mata, but let me know. Start muna tayo sa 17 Pro Max. Ito yung volume niya pag sinagad ko. Pag sinagad ko. '70 Pro Max. Again, sa mga part na gano'n, yung mga basic things, I can't really tell.
So yeah, let's talk about the photos. Dun sa bagong iOS, kasi updated na rin naman to sa newly iOS. Dito sa 13 Pro Max na tinitest ko, you have 1.5, 1, tsaka 3, yan yung zoom. Magpapakita rin ako ng mga sample photos and video that I took using this phone, tapos kayo na lang yung din mag-judge. Para sa akin, isa to sa mga reason kung bakit nag-upgrade ako sa flagship phone. Gusto ko yung magandang camera at magandang video. Actually, yun yung isa sa mga priority ko when it comes to upgrading my phone. So, sa taas dito, you can shoot in HD, you can shoot in 4K, frame rate niya up to 60. So, yan lang yung mga option, walang masyadong dinagdag. Now, let's move on sa camera ng 17 Pro Max. They added a lot of things here. Yan yung 0.1, which is 24, I believe, 24mm yan. Number 2, yun nasa around 50mm. So, sa mga mahilig sa camera, they call it nifty 50. Yun yung pinakamagandang pang-portrait. Number 4, zoom, and then number 8. So, you can zoom it like 40 times na additional. Magpapakita rin ako ng mga pictures na tinake ko for the past few days using this phone. I really love it. Same goes with the video. 0.5, 2, 4, and 8. Over here, pwede kayong mag-record ng, again, frame rate up to 1360. So, another thing na in-add nila dito ay dual capture. So, when you click this dual capture, makikita nyo sa taas, yun yung para magiging selfie camera ninyo. And at the same time, you can record a video while using your selfie camera. So, para siguro sa mga nag-i-stream or whatever, kung saan nyo siya magagamit, I'm excited to use this maybe in the future. Sa selfie camera, they also, itong parang ganito, no? Mag-shoot kayo ng landscape style, pero nakaharap pa rin sa inyo yung camera. So that's another thing na in-add nila. It can also shoot a RAW file. Tapos may open gate din sila. Ang problem kasi kailangan nyo mag-connect ng SSD. Yung RAW file kasi parang 1 minute ata nasa 15 gig. So, gano'n. So, kung mag-record kayo ng mga tipong 5 minutes video, kakainin niya kaagad yung pong storage ng phone niyo. I'm sure na iinit din yung phone niyo. So, ako parang, dahil may camera naman ako na ginagamit, hindi ako nakakita ng usage siya gano'n. It's okay to have it, pero I don't think na magagamit ko siya. So, napakarami pang features na pwedeng pag-usapan sa phone na to, honestly. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako magdidig deeper sa pag-compare. And finally, we are going to talk about the price. Is it really worth it to upgrade sa 17 Pro Max? Now, if you have the money, ang price kasi nito is nasa 87,000 pesos. Now, may mga accessories pa kayo na bibilihin like case. So, you need to take into consideration yung mga bagay na yon, yung screen protector. If wala pa kayong power brick, bibili pa kayo nun. And then, when I bought this 4 years ago, nasa 76,000 pesos. So ang difference niya, 10K din. Kung regular na tao lang naman kayo, no? Hindi naman kayo gumagawa ng content for a living or ginagamit nyo yung phone nyo for heavy task, I honestly think na hindi pa worth it mag-upgrade. Siguro mag-iintay pa kayo ng isang taon pa. And maybe yun yung best time pag lumabas yung iPhone 18, yun yung pinaka parang para sa akin perfect time. Kasi this phone really holds up. Sabi ko nga sa inyo, the only reason kung bakit ako nag-upgrade ay may pagbibigyan kasi ako. Kumbaga gusto ko lang siyang ipamana. Kaya kung hindi nyo naman problema yung budget, ganyan, why not, di ba? It's still a perfect phone for me. And I think this time siguro papalitan ko yung 4 years rule ko. I'm gonna push it to 5 years. Mag-update ako ng iba pang review about this. So, i-review ko to ulit after 6 months. Siguro mas in-depth na sa mga susunod na reviews. You can visit my other channel, Ideal Mindset. Ililink ko sa description sa baba. If you're into like finance or personal finance, andyan yung video ko. So, please subscribe to the channel. And then, mag-subscribe din kayo sa channel na to dahil mag-upload tayo ng maraming bagay dito. As you can see, I'm really excited to create a lot of content for this channel. Marami akong gustong i-share sa desk ko, lahat-lahat. Like, god damn it, ang dami ko na nabili na tech for the past few years. Tapos, gusto ko siyang gawa ng content. So again, thank you for watching. Have a great day. Bye-bye.